Aming Diyos na nagmamahal sa amin ng tapat at lubos. Walang ibang tao o nilalang na nagmamahal sa amin at nag-aaruga sa amin ng katulad ng pag-aaruga ninyo sa amin. Kaya bilang pagkilala nito ay nagtitiwala kami na ang lahat ng inyong ibibigay na mensahe sa amin ay para sa katuwaan, kagalakan at encouragement ng aming mga kaluluwa. Kaya tulungan mo kami na hindi masayang nawa ang pagkakataong ito. Tulungan mo kami na makapag-focus sa kabila ng mga challenges ngayong panahon na ito. We are praying na gapusin ninyo ang anumang gawa at lalang ng kaaway at ganun din ang mga aming kahinaan ay ma-overpower ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Help us na yung aming willing spirit ay mag-persevere kahit nasa kabila ng aming mga weak na katawan ay nais na magpahinga. Tulungan mo kami na kayo po ang maluwalhati sa amin pong pangangaral ngayon at pakikinig. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Well, ang ating text ay nandoon sa Acts chapter 20 verses 1 to 12. And Luke is now wrapping up itong third missionary journey. At itong text natin and sa susunod na text sa susunod na linggo, ito po ay bahagi ng pagtatapos ng third missionary journey ni Pablo. At napaka-insightful ng ating babasahin dito at kilala itong text na ito na yung patungkol kay Eutychus na nahulog sa bintana habang nakikinig ng mahabang sermon ni Paul, but wag po kayong mag-alala, I'm not going to preach attacking yung long sermons and yung pagtulog sa habang nakikinig ng salita ng Diyos. Well, tingnan natin yung ating makikita dito. Let's read our text, yung Acts 20 verses 1 to 12. After the uproar ceased, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. When he had gone through those regions and had given them much encouragement, he came to Greece. There he spent 3 months, and when a plot was made against him by the Jews, as he was about to set sail for Syria, he decided to return through Macedonia. Sopater, the Berean son of Pyrrhus, accompanied him, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timothy, and the Asians Tychicus and Trophimus. These went on ahead and were waiting for us at Troas. But we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread. And in 5 days we came to them at Troas, where we stayed for 7 days. On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day. And he prolonged his speech until midnight. There were many lamps in the upper room, and we were gathered. And a young man named Eutychus, sitting at the window, sank into a deep sleep as Paul talked still longer. And being overcome by sleep, he fell down from the 3rd story and was taken up dead. But Paul went down and bent over him, and taking him in his arms, said, "Do not be alarmed, for his life is in him." And when Paul had gone up and had broken bread and eaten, he conversed with them a long while until daybreak. And so departed, and they took the youth away alive and were not a little comforted. Well, ang binasa natin ay, as I have said, this is the wrapping up of the third missionary journey ni Paul. At kung matatandaan natin, ay malaking part ng pagtatala na ito ay nakafocus sa nangyari doon sa Ephesus. And Paul now is picking up what had happened doon sa Ephesus, yung last na sermon natin, which is yung nagkaroon ng riot dahil doon sa naapektuhan yung negosyo ng mga sorcerers dito.
o mga nagtitinda ng mga gumagawa ng mga silver shrines. At dahil doon sa uproar na yon ay nagkaroon ng banta sa buhay nila Pablo, but buti na lang na pacify. And from so ang makita natin dito, Paul has just endured yung uproar in Ephesus. The whole city was in turmoil, and the silversmiths they were very furious, and yung crowds, they are shouting at Paul and the others. Buti na lang pinigilan si Paul na pumunta doon dahil maaaring maging madugo yung riot doon. Yet after the storm, kasi na-pacify, buti na lang may tumayo na parang city governor or city mayor at na-pacify ito. So after ng pagpigil or naging peaceful na ulit yung lugar, ang ginawa ni Pablo, he gathered all the believers, all the disciples doon sa Ephesus, and he embraced them all. At saka nagpaalam sila at umalis ulit. Pumunta siya sa Macedonia and then intending to go to Corinth. And from Corinth, kung makita natin yung itinerary niya dito, gusto niyang pumunta sa Syria. He is planning to go to Syria kasi ang Syria nandoon yung Antioch, which is the sending church, and this is the gateway towards Jerusalem. So he's intending to end na yung kanyang third missionary journey, pero it happened na meron siyang narinig na plot. Maybe itong plot na ito is doon sa pantalan kung saan siya sasakay, or plot doon sa dagat mismo na nag-aabang sa kanya, which is pag siya ay nandun na sa dagat, mahirap nang kumawala. So because of that, ay kinailangan ni Pablo na imbes na tumawid sa dagat papunta sa sending church niya, ay bumalik siya sa Macedonia. Pumunta siya sa northern part ulit kasi nandun siya sa Corinth. So, and then, nag-spend siya doon ng 3 months. Tapos, yun nga, may banta sa kanya. So, Paul changes course. Instead of sailing directly, he retraces his steps back through Macedonia. So, ibig sabihin, bumalik siya doon sa Philippi, sa Berea, and then sa Thessalonica. And makita natin dito na inulit doon sa ating verses, sa verse 1 at saka sa verse 2, ang ginawa ni Paul is, he is always encouraging them. Pag binabalikan niya yung mga churches na ito, he is encouraging the believers. And we can suppose na he is doing that by reminding them of the gospel, preaching to them. Ang lagi niyang ginagawa is to encourage them by the word. So, yun ang ginawa niya. Bumalik siya doon. And nung siya ay bumalik doon, ay Luke pauses, huminto si Luke sa travel narrative para maglista ng mga pangalan na naglakbay kay kasama ni Pablo na kasama niya doon sa kanyang on foot na paglalakbay. Imbes na siya ay nasa dagat, naglalayag, siya ay naglalakad ngayon, pero sinamahan siya ng 7 mga kalalakihan. Si Sopater, si Aristarchus, si Secundus, si Gaius, si Timothy, si Tychicus, at si Trophimus. And each name is a testimony. Itong mga tao na ito, they are the testimony. Anong ibig sabihin testimony? Each companion represents a church, a region, a life touched by the gospel. May nanggaling sa Asia, may nanggaling sa Galatia, may nanggaling sa Illyricum, at iba't ibang mga cities, iba't ibang din na mga, hindi lang cities, mga region nung panahon na yon. So, and they are the life that Paul have touched. And Paul's mission has not been in vain. Ito yung pinapakita dito, na yung mission ni Pablo may naging bunga. At itong bunga na ito, it is being represented by these leaders. No, at itong
Itong third missionary journey, by the way, itong paglalakbay na ito ni Pablo, dito rin kaalinsabay yung kanyang collection ng support ng mga Gentile nation o Gentile believers para doon sa kahirapan na nagaganap sa Jerusalem. Kasi at this time, sadlak sa kahirapan ng Jerusalem because of famine. At itong mga kalalakihan na ito, malamang sila ay yung mga representative na nagbigay. Kumbaga, sila yung pinadala ng kanilang mga iglesia para magbigay ng kanilang mga contribution dito sa kay Pablo. And then, nung una, nagkita sila doon sa Corinth and then pumunta sa Philippi. Then, doon sa Philippi, naiwan sila Pablo kasama si Luke. Kung papansinin natin doon, may binanggit doon yung nabasa tayo doon na word na we. So, ibig sabihin, nung una kasi hindi sila magkasama ni Luke, nagkasama lang sila sa Philippi, pero itong 7 kalalakihan na ito, nauna sila sa Troas. So, Troas is Asia. Nagpunta sila doon. Nagstay pa si Pablo doon sa Philippi to observe itong Passover. So, itong mga kalalakihan na ito ay pagpapakita na yung gospel, it has taken root. And now these men walk with him, shoulder to shoulder, as living proof of a fruitful ministry. So, yun pala yung ibig sabihin, bakit doon sa travel narrative na yon ipinakita kung sino yung mga kasama ni Pablo. It is the way ng sinasabi ni Luke sa atin, yes, this is the ending of the third missionary journey, but I want you to look ano yung nangyari. There were many people at mga leaders na sumunod kay Pablo. Makita natin dito na kahit may mga masasamang balak laban kay Pablo sa kanyang missionary journey, kung papansinin natin, yung kanyang mga ministry sa kanyang mga cities na pinupuntahan, halos iisa lang ang tugtugin. Merong taste ng pagtatagumpay, pero aalis siya doon because of persecution. So merong mixture ng pagtatagumpay, may mixture din ng persecution. Pero kahit na sa mga masasamang balak laban kay Pablo, hindi napigilan ang bunga ng kanyang paglilingkod. Ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok ay nagbunga ng mga buhay na binago at mga iglesyang pinagtibay. Ito ang larawan ng isang ministeryong hindi nasayang. Isang paglilingkod na nagpatuloy kahit na may mga pagbabanta at panganib. Ngunit nagbunga sa tamang panahon. Yes, tila parang hanggang dito na lang ang ministry, pero nagtuloy-tuloy si Pablo. Imagine this, kakatapos lang ng muntikan siyang mabugbog dito sa Ephesus, pero what he did was, imbis na umuwi na siya, maglayag na lang siya from Ephesus to Jerusalem, hindi na nga siya dumaan sa Antioch, pero ang ginawa niya is he went north at papunta doon sa west, papunta sa west. Ito yung Ephesus, pumunta siya sa Macedonia at nag-encourage pa siya ng mga believers. Hindi ba dapat siya ang i-encourage? Pero ang ginawa niya is siya yung nag-encourage. You see, hindi siya nagpadaig doon sa kalungkutan at sa kabiguan na ginawa niya ang lahat pero still may ganitong mga pagbabanta sa kanyang buhay. Kumbaga alam niya naman, God is in control. Pwede niyang sisihin ng Diyos, Lord, you are in control. Pero bakit ako nagkakaganito? Hindi ba dapat protected ako? Hindi niya inisip yon. Ang ginawa niya is, he went on and on and on hanggang sa nakita niya, there are these people na sumunod sa akin. Merong bunga yung aking paglilingkod. At yan ang makita natin. Sa tamang panahon, magbubunga ang ebanghelyo. Kaya ang mensahe na pwede natin makuha dito, an enduring ministry that presses on despite trials and plot will never be in vain because the gospel always bears fruit
in God's time. An enduring ministry that presses on despite trials and plot will never be in vain because the gospel will always bear fruit in God's time. So sa Tagalog, ang ministeryong matatag na nagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok at masamang pagbabanta sa buhay ay hindi kailangang masayang o hindi kailanman masasayang sapagkat ang ebanghelyo ay laging magbubunga sa tamang kapanahunan ng Diyos. Laging magbubunga ito. No? At gusto kong sabihin sa atin na mga kapatid na minamahal, ang ministeryong matatag ay hindi nangangahulugang walang hirap. Tumatatag ito dahil sa mga pagsubok na pinagdaraanan, and it is inevitable. Anumang ministeryo ay daraan sa ganitong mga hirap. Tulad ni Pablo, may mga pagbabanta sa kanyang buhay, may mga pagsubok, at minsan tila mahirap magpatuloy. Just like itong nararanasan natin, hindi tayo nawawalan ng mga pagsubok. Minsan ang pagsubok natin is from without. Minsan ang kalaban natin is from our enemy, yung number one enemy natin, na ang diablo. Minsan ang kalaban natin is our circumstances. Minsan yung sarili natin yung nagpapahirap sa atin na magpatuloy sa ministry. Ngunit kapag ang paglilingkod ay hindi tumitigil, kundi nagpapatuloy sa kabila ng lahat ng mga yon, hindi ito nasasayang. Sapagkat nakatakda na ang ebanghelyo ay, di ba ang ebanghelyo, sinabi ni Jesus doon sa Matthew 24, and this gospel will be preached into all the world. So, nakatakda na ang lahat ng mga tao makakapakinig ng ebanghelyo. And if you are doing that evangelism, and you're doing that ministry, ay siguradong meron itong magiging bunga. The gospel will advance, and it will reach it will be used by God to reach yung kaya nating i-reach. But hindi man ito umabot sa kaduluduluhan ng mundo, it will advance. And the next na magiging bunga natin would also be sharing that ministry, that gospel. So meron at merong bunga ang ebanghelyo. At kaakibat ng pangangaral sa buong mundo or pag-abot ng ebanghelyo sa buong mundo ay yung pamumunga nito. Hindi pwedeng hindi magbunga ang isang gospel ministry. At sa tamang panahon ng Diyos, makikita natin ang bunga ng ating pagtitiis at pagpapagal. Atin lamang itong nasaksihan, di ba, last week, na tinanggap natin ang isang miyembro or tumanggap tayo ng miyembro dito na matagal nang pinanalangin ng kanyang nanay na may mga pagkakataon na tila ang hirap ipanalangin, parang ang hirap magtiwala sa Panginoon. May mababago pa ba? May maliligtas pa ba? At tila parang gusto na ng nanay na sumuko sa pananalangin, pero buti na lang may nag-encourage na ipagpatuloy ang pananalangin. And what we what we have seen last Sunday is very encouraging, that a son is giving his testimony kung papaano ang biyaya ng Diyos ay kinatagpo siya at ginamit yung mga pagpapagal na mga ganong bagay. So lahat tayo ay makakaramdam ng mga pagsubok sa buhay Kristiyano at natutuksong hindi magpatuloy. Pero ang magandang gawin ay ipaglaban ang ating mga ministry at pananampalataya dahil hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. Magbubunga at magbubunga ang lahat ng ating pagpapagal. Aanihin natin yung ating pagpapagal, yung ating bunga ng ating pagpapagal, at yung pagpapala ng Panginoon ay mabibigay sa atin sa mga ministry, at pag nangyari yon ay mapupuno tayo ng kakaibang kagalakan. So, this is encouragement sa atin to fight for what God has given us na gampanan sa
ating ministry, sa ating buhay Kristiyano. So, as a query, what fruits of an enduring ministry can we see in this passage? At dalawang bagay ang makita natin dito. Una, people recognize our labor and join us in service to Christ. And number two, people are encouraged and strengthened by hearing the voice of Christ. Una, tingnan natin, people recognize our labor and join us in service to Christ. Yan ang makita natin sa verses 1 to 6. After the uproar ceased, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. When he had gone through those regions and had given them much encouragement, he came to Greece. There he spent 3 months, and when a plot was made against him by the Jews, as he was about to set sail for Syria, he decided to return through Macedonia. Sopater, the Berean son of Pyrrhus, accompanied him, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timothy, and the Asians, Tychicus and Trophimus. These went on ahead and were waiting for us at Troas. But we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and in the 5 days we came to them at Troas, where we stayed for 7 days. So, again, travel narrative, pero Luke pauses para ipakilala itong mga kalalakihan na ito. So, Paul lists 7 co-workers from different places with him. Si Sopater, si Aristarchus, si Secundus, si Gaius, si Timothy, si Tychicus, and Trophimus. Hindi ito simpleng listahan ng pangalan lamang, meron pa kay si Luke dito. Kasi bawat pangalan ay patunay ng bunga ng malawakang ministry ni Pablo. Kasi bawat pangalan na ito they represent churches and larger community. Si Sopater, isa siyang Berean. Si Aristarchus and Secundus, they are Thessalonians. And we know na yung Berea at saka yung Thessalonica, they are from the region of Macedonia. Ito yung dinaanan ni Paul sa second missionary journey. Dinaanan niya rin after ng Ephesus, dito sa ating text. And then binalikan niya ulit, di ba? Binalikan niya ulit yung Macedonia na ito. So, ito ay rehiyon, itong Macedonia. And then yung si Secundus at si Gaius, they were from Derbe. And Derbe naman is from Galatia. So, ang Galatia is kung ito ang Greece or ang Achaia, kung ito ang Achaia, region ng Achaia sa baba, parang kung titingnan natin yung geography ng Luzon is parang sabihin natin yung Maribeles, parang ano kasi yan, paikot na ganyan. Tapos may dagat sa gitna, yung Aegean Sea. So Maribeles, ito yung para lang makita natin, ito yung, nandito yung Corinth, yung Achaia, yung region ng Achaia, tapos sa taas niya is yung Galatia. Tapos sa taas niya is Macedonia. And then after that is yung Galatia. Tapos Asia. And then Syria. Yung tatlo na yon. Illyricum, or Lycaonia at saka Galatia at saka Asia magkatabi. So iyon parang paikot siya. Parang Maribeles, Pampanga, Bataan, Pampanga, tapos Bulacan, and then yung NCR. So parang ganon, nasa gitna nila ay dagat. So si Secundus at si Gaius, they were from Derbe. Ito ay Galatia. And then si Timothy, we know he is from Lystra. He is from yung region ng Lycaonia. And then si Tychicus and Trophimus, siya ay sa Asia Minor. Sa Asia Minor, nandito yung 7 churches sa Revelation. Alam natin yun, Sardis, Smyrna, Ephesus, nandun yun. So, ibig sabihin, ang ebanghelyo ay tumawid sa mga rehiyon na ito. At ito yung sinasabi dito, na itong mga kalalakihan na ito na
sumunod kay Pablo, they are from a wide range mission. Fruit sila ng wide range mission work, kingdom work ni Pablo. So some companions are well known in other places. Binanggit sila sa iba't ibang mga libro sa New Testament, meaning mga co-workers at laborers ito ni Pablo. At ang ministeryo ni Pablo ay hindi lang nagbunga ng converts, kundi mga co-laborers na tumulong sa gawain. And they likely represent churches contributing doon sa Jerusalem collection na doon nabanggit doon sa Romans 15:27, nagkaroon ng famine, kinakailangan ng support from the Gentiles. Itong mga kalalakihan na ito, maybe they were sent to give yung kanilang collection kay Pablo, at sa pagbabalik niya sa Jerusalem, dala-dala nila itong pera na ito. So ang iglesia, pinapakita nito na ang bunga ng ministeryo ay hindi lang tao, kundi komunidad na nagiging mapagbigay at committed. Mga magkakasamang mga tao na nagiging mapagbigay at committed. Kaya hindi ito basta listahan lang ng mga pangalan. Ito ay larawan ng ministeryong nagbunga, at ang bunga ay mga taong kumilala sa pagpapagal ni Pablo at sumama sa kanyang misyon. Sinamahan nila si Pablo sa mission. Kumbaga, yes, nauna sila sa Troas, naghintay sila Pablo sa Philippi, pero hinintay nila. Eventually, nagkita sila sa Troas. So, ano yung pinupunto natin dito? When ministry endures through trials, people recognize the labor and are moved to follow Christ and join the work. Merong ano ba tawag doon? Contagious na nature yung pagpapagal sa ministry, yung pagpupursige. Merong natural na magnet na pwedeng makita yung mga tao na pwede nilang sundan. Kasi people are looking for leaders. At yung mga leaders na yon, para sundin nila is they need to have moral authority. At yung moral authority na yon, nakukuha through tested na mga pagpapagal sa ministry. Yung stint sa ministry, yung tagal na at yung kanilang, yung baga, kahit na anong dumating, pandemic, ano man ang dumating, pagsubok, rain or shine, nandito, nagpapatuloy, at sinusubukan na tumulong sa iglesia kahit ano ang kalagayan nito, through thick and thin. So, when ministry endures through trials, people recognize the labor and are moved to follow Christ and join the work. Kasi ang ministeryong nagpapatuloy, ito ay nagbubunga ng mga tagasunod na hindi lang nanonood, kundi nakikibahagi. Ito yung makita natin na pagka ang ministry, katulad ni Pablo, nagpupursige siya, ang magiging following nito, ang susunod na mga bunga nito, ay hindi lang din nanonood, kundi nakikibahagi sa ministry. Hindi lang sila nagiging audience, sila ay nagiging companions, mga kasama. Hindi sila yung taga-kita lang, kundi sumasama. They are joining itong ministry. Ang mga pangalan na binanggit ni Lucas ay hindi lang mga token, ito ay mga buhay na sumama kay Pablo sa misyon. Kumbaga, hindi lang sila nandyan para i-report na ito yung mga naligtas. Hindi. Pag ni-report niya, ito yung mga naligtas, hindi nakasulat, kundi ito. Pwede niya ipakita agad, kasama ko sila. Ito yung mga kasama ko. Pag nag-report sa isang iglesia, hindi niya kailangan ng papel at isusulat yung mga pangalan kasi they were all with Paul. Kasama niya. Talaga sa likod ni Pablo. At ganito ang pwedeng mangyari sa atin kapag ang ministeryo ay matatag. May mga taong makakakita ng ating pagpapagal at sasabihin, gusto kong sumama sa gawain ng Diyos. Gusto kong gayahin. At gusto kong sundin kayo habang sinusunod nyo si Kristo. Ang tunay na bunga ng ministeryo ay hindi mga tagahanga lamang, kundi mga kapwa manggagawa na handang magdala ng krus
kasama ng bawat isa sa ministry. Kung ang following ng isang tapat na lingkod ng Diyos ay humahanga lang dahil sa kanyang talent, ability, yes, nakita niya may pagpapagal, pero ang nangyayari is idolizing lang. Hindi yan susunod sa tao na yon kahit saan pumunta, kahit na delikado na. Susunod yan kung malamig, comfortable, pero kung yan ay sumunod dahil nakita nila yung leadership na it is biblical, it is according sa path na nilatag ni Jesucristo. Nakita nila si Jesucristo na ganito rin ang tinatahak ng taong ito, kung ano yung tinahak ni Kristo. Nagpatuloy siya kahit sa pagpapagal, pagsasakripisyo, they will be with Him. Sa taong ito, sa hirap at ginhawa at sasamahan kahit na mahirap yung paglilingkod. Kasi ang bunga ng ministeryo ay hindi palakpak, kundi partnership. Kaya partnership ang tunay na sukatan ng ministeryong nagbunga. Mga taong, yung mga partners, ito yung mga taong tumutulong, nagdadala ng bigat, at nagtataguyod ng gawain. Pinapasan nila kung ano man ang kabigatan. Hindi nila pinapasa doon sa leader ang kabigatan. Sila mismo nagpapasan ano man yung kailangang pasanin na mga gampanin. Lahat tayo ay nagkiklaim, di ba, na bunga ng ganito, bunga ng ministeryo ng iglesyang pinanggalingan natin. Pero ang tanong is, anong klaseng bunga tayo? Di ba, sinasabi natin, fruit ako ng ministry ng ganito, yung dati kong pastor. We were proud to say that, lalo na kung kilala yung pastor na nag-encourage sa atin or nag-introduce sa atin ng ebanghelyo. Pero ang tanong is, anong klaseng bunga tayo? Katulad ba tayo ng 7 kalalakihan ito na sumama sa gawain? Kumbaga, they are all been given their life doon sa paglilingkod kasama nung kanilang leader. Ang tanong is, ganito ba tayo? O bunga lang tayo na nanonood ngunit hindi nakikibahagi? Ang tunay na bunga ng isang matatag na ministry ay mga tao at komunidad na handang ibigay ang buhay, maglingkod, at magpatuloy. Kaya mga kapatid, ang bunga ng ministeryong matatag ay mga taong kapartners natin sa ministry. Are we being partners sa ministry? Hindi lang tagahanga, kundi tagasunod na handang sumama sa gawain. Kaya nais ko na amunin ng bawat isa sa atin. Let us not be mere spectators of ministry. Instead, let us be true partners who share the burden and join the work of Christ. Na we are bearing kung ano man itong mga kailangang suungin. At we are joining yung work ni Kristo. Kumbaga, ang ganda na nangyari dito kasi itong mga kalalakihan na ito, hindi naman dapat sila kasama ni Pablo doon sa kung natuloy siyang maglayag pa uwi ng Jerusalem. Pero ang nangyari, dahil may plot kay Pablo, bumalik siya ng Macedonia, papunta ng Troas. Ang ginawa ng mga kalalakihan na ito, nakakita sila ng pagkakataon, samahan natin si Pablo. Hindi pala siya natuloy umuwi. You see, ganito, kung may pagkakataon, ganito ang tunay na naging bunga ng isang tapat na paglilingkod. Kung tinuturing na tayo na isang bunga ng pagpapagal ng isang tao, makita natin is, may pagkakataon tayo, we were grabbing that opportunity to join itong ministry. Kaya may nakikita ka bang kailangang gampanan sa ministry? At kaya mo naman, the invitation is join us sa ministry. The church is strongest when each of us takes our part. Mas maganda tayo na nagkakaisa. Katulad lamang ng ating mga nakaraan na mga meeting sa budgeting, we are united. We were united in doing that, and I praise God for that. And we are not being spectators, but as partners who share the burden
and joy of Christ's work. At isa sa tila nawawala ng gawain ng iglesia ngayon, gusto ko lang mag-focus dito because this is the focus of yung Acts. Sa tingin ko, hindi naman ako magiging bias dito because ang focus ng Acts is evangelism, bringing the gospel into all the world. At ito yung nawawala sa mga iglesia ngayon. Humihina na ang maraming churches sa pag-evangelize sa mga unbelievers. Nasisiyahan na ang maraming iglesia ngayon ng walang masyadong focus sa pagpapalaganap ng kaharian ni Kristo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo. Yes, maaring tayo ay nagbibigay sa misyon, pero iwas tayong magpatotoo sa mga tao tungkol sa ating pananampalataya. Pero ang totoo, ang dami nating pagkakataon na pwedeng gawin. We can do it by supporting our Bible studies through attendance. And then hindi lang attendance, after ng discussion, after ng lecture, we can talk one-on-one. We can have a fellowship with those unbelievers na umattend at i-share natin yung ating karanasan. Ibahagi natin yung ating patotoo ng kaligtasan sa kanila para sila din ay ma-encourage. Ibahagi lang natin, alam mo ba, kung nakilala mo ako, bago ako naligtas, maaaring di mo ko paniwalaan ngayon. It's because of the sin, the grossest sin na naranasan ko. But because of the gospel, because of Christ, nung nakilala ko si Kristo, lahat yun nabura. At ito ako ngayon, buhay na patotoo ng biyaya ng Diyos. Pwede rin na pag tayo ay nakikipag-usap ng personal, pwede tayong magbahagi ng ating pananampalataya. At pag ginawa natin ito, ay hindi lang tayo nagkukwento sa kanila. Yes, we are sharing to them yung ating karanasan. At sinashare natin kung ano yung nangyari sa atin sa gospel, ano experience natin sa pagkakilala kay Jesucristo. Pero alam nyo, hindi lang tayo nagkukwento. Kahit napakagaan lang ng paraan natin, parang nakikipag-usap lang. Oh, alam mo ba, ganito, si Kristo, niligtas ako nung ganito yung aking karanasan. Kasi hindi lang tayo nagkukwento sa pagkakataong ganon. Tayo ay nagiging saksi ni Kristo sa ating kapitbahay, katrabaho, kaklase, kaibigan at kapamilya. And that's all that matters when we are being witnesses for Christ. Ang tanong is, nagiging witnesses pa rin ba tayo kay Christ? Yung active, personal evangelism. Ito ang ministeryo na hindi magandang iwan sa iilan lamang. Hindi magandang iwan nito sa mga preachers lang. Kasi kaya naman natin gawin. At ang bawat isa ay may kakayahan na magbahagi ng mabuting balita kahit sa maliit na paraan lamang. Diba? Isa sa mga kalalakihang ito is Timothy. Si Timothy naligtas dahil sa ministry ng kanyang lola at nanay. Are we sharing the gospel sa ating pamilya? Are we sharing the gospel sa mga malalapit sa atin, sa community natin, sa kapitbahay? Alam nyo, kapag tayo ay nakikibahagi sa evangelism, tayo ay nagiging tunay na bunga ng ministeryo. Kumbaga, we were fulfilling yung ating status na naging bunga lang din tayo ng gospel ministry. At sana hindi huminto yun sa atin. Sana maging ministers tayo ng ebanghelyo din. Not preachers, but proclaimers of the gospel na pwede nating i-proclaim sa capacity na meron tayo. Hindi lang tagasunod, kundi tagapagbahagi ng buhay na salita ng Diyos. Kasi kailangan nating ipasa ang ating pananampalataya sa iba. Ay mga kapatid, join us in the ministry of evangelism, whether through group Bible study or personal witness. Let us not be mere spectators, but true partners who share the burden and the joy of bringing Christ to others. Dapat nung una pa lang, ganito yung narinig nating challenges sa Acts. Dahil una pa lamang mission talaga ang focus ng Acts.
This is the work of the apostles through the Spirit. The Spirit through the apostles. Na lumalaganap ang kaharian ng Diyos through these ministers ng gospel, na nagpo-proclaim ng gospel. So, nawa, hindi natin sayangin yung pagkakataon na mayroon tayong mga acquaintances na nagiging close na tayo at sana hindi dumating yung time na nagkasawa na kayo, kaya naghiwalay na kayo ng landas na hindi pa nila narinig ang ebanghelyo or yung karanasan mo sa ebanghelyo. You see, pangalawa, and ito yung isang magandang bagay na pagtuunan din natin. People are encouraged and strengthened by hearing the voice of Christ. Doon sa verses 7 to 12, makita natin dyan na merong sa Troas, so nagkita na sila sa Troas. So, yung mga lalaki na 7, naghintay sila sa Troas, sila Pablo, dumating na sa Troas. And from Troas, nagkaroon sila doon ng gathering sa first day of the week. Ibig sabihin, Sunday siya, tapos they did their breaking of bread there. Meron silang, nagturo din si Pablo. And Paul preached until midnight. And a young man named Eutychus, who was sitting at the window, fell into a deep sleep, tumbled down, and was picked up dead. Pero ang ginawa ni Pablo is dumapa siya, parang ginawa ni Elijah doon sa namatay at binuhay niya ulit. Dumapa siya sa ibabaw ng lalaki na namatay, tapos nung kanyang binuhat na gano'n, sinabi niya, huwag kayong mag-alala na buhay siya. Hindi ibig sabihin nun na hindi siya namatay talaga. He was pronounced dead. Parang sinabi niya lang is, may miracle na nangyari dito. Siya ay nabuhay muli. So marami ang pabiro at minsan hindi pabirong ginagamit ang text na ito laban sa mahabang preaching. And as I have said kanina, hindi ito patama sa mga long playing preachers natin. Kasi kung yun ang point ni Luke dito, na mali ang masyadong mahabang pangangaral, mukhang pati si Pablo hindi na gets itong point ni Luke dito na bakit ang haba mong mag-preach kasi tuloy, may nahulog, may namatay. And many joke about Eutychus falling asleep. Pero lahat ng Batikan na preachers ay naiintindihan na nangyayari talaga ito at maraming dahilan kung bakit nakakatulog ang mga miyembro sa preaching. Marahil sobrang pagod talaga, busy sa buong linggo hanggang Sabado, and this is the only time na nakaupo sila at walang ginagawa. May mga ganon na talagang pag Sunday lang talaga sila nakikinig, na parang passive sila. Talagang aantukin sila. And mga batikang preachers, naiintindihan yan. And o kaya, dahil sa medical na, mga medicines na tinitake, o kaya sa condition nila, medically, and then yung preaching voice, of course, may nakakatulong yun, yung preaching voice ng speaker, minsan nakakaantok talaga. Pasensya na kayo doon. And then yung hangin, yung oras, di ba, ito yung mga panahon na nagpapahinga tayo. Kaya naman, naintindihan yun ng mga preachers at hindi tama na gamitin itong text na ito para patamaan yung mga natutulog. So, kasi baka mahulog kayo dyan, ano pa mangyari sa inyo, wag naman sana. So, kaya naman may mas malalim na nais ipakita si Luke sa tagpong ito. Hindi rin ito encouragement to rampantly do a miracle na katulad nito, na para mapatunayan ng isang preaching ay totoo, magbuhay tayo ng patay. Pumunta tayo sa mga funeral at buhayin natin yung mga patay. Kasi 5 beses lang sa buong New Testament, 5 beses lang merong resurrection miracle na natala sa New Testament. At hindi palaging ginagamit ni Pablo ang kanyang power na binigay sa kanya ng Panginoon. Di ba? May mga pagkakataon na yung mga kasama niya sa ministry, even Trophimus, nagkaroon ng sakit, pero hindi pinagaling ni Pablo.
Si Epaphroditus muntik nang mamatay pero kasama ni Pablo, pero bakit hindi siya pinagaling ni Pablo? Hindi si Epaphroditus naman hindi niya inisip na teka lang, kayang buhayin ang patay nito, bakit ako mamamatay na, hindi pa ako pinapagaling nito. So hindi ito encouragement to do yung mga miracles na ganon. Kasi hindi yun ang focus ng text. Pero kung papansinin natin dito, ito yung focus ng text. As an observation, walang sinabi si Luke dito sa long preaching ni Pablo, walang sinabi si Paul na nagreklamo yung mga tagapakinig sa tagal ng preaching. Walang nagreklamo. Paul is about to leave in the morning. Ito yung context. At mukhang kulang ang buong maghapon at magdamag para sabihin ang nais niyang sabihin sa kanila. Kaya Paul is seizing this opportunity para sabihin sa kanila. At ang context ng pagsabi sa kanila ng preaching na ito is encouragement. Pero I suppose that all are eager to hear Paul's preaching and be encouraged. They are all eager. Etong bata na ito, pinaglabanan niya siguro ito pero hindi niya kayang paglabanan. Ang sabi doon sa ating text is, he was overcome by sleep. Ibig sabihin, pinaglabanan niya pero nadaig siya ng kanyang antok. So, they are all willing to hear Paul kahit na sumasagad na siya hanggang madaling araw, hanggang hating gabi. Ang isa pang bagay, hindi nyo napansin dito, after Eutychus was restored, anong ginawa ni Pablo? Sige, may nahulog na, tigil na lang natin to. Sige, iwasang, okay na, wag nyo nang intindi. You cannot bear it now, nagkakahulog na kayo, sige, stop na lang. Pero anong ginawa ni Pablo? After nilang tumaas ulit, Paul immediately resumed preaching until daybreak and they broke bread. Tinuloy lang nila yung ministry. The focus was not on Paul's power, di ba? Hindi sila humanga kay Pablo. Ang pinapakita dito is yung priority of the Word of God. Yung priority. Ito yung pinapakita ni Luke dito. Paul is prioritizing what really matters dun sa tagpo na yon, and that is preaching the Word of God. Hindi siya napagod, at yung mga tao, sumunod pa rin sa taas. Hindi na sila naiwan na lang, Paul, uwi na lang kami kasi hindi na kami aakyat, kasi pagod na kami. So, sumama pa sila hanggang madaling araw, hanggang umaga, nag-preach pa rin si Pablo. So Luke notes that after the boy was raised, they celebrated the Lord's Supper, and Paul continued teaching. So the church's response was not to marvel at Paul, but to hunger for the word. They are very, very hungry for the word. This shows that the true center of ministry is the gospel message, hindi yung signs. At kung papansinin natin, why they are being eager, and bakit sila nag-endure na maghapon na hanggang hating gabi, hanggang kinabukasan nagpipreach si Pablo? Bakit sila nag-endure? Kasi kung papansinin natin, yung bookends ng Acts, ng ating text from doon sa verse 1, may binanggit doon sa verse 1. Paul sent to the disciples and after encouraging them. Yung word na encouraging is parakaleo. Sabihin, ina-encourage sila ni Pablo. And then dun sa katapusan sa verse 12, sinabi dito, and they took the youth away alive and were not a little comforted. Ibig sabihin ng not a little comforted, they were greatly comforted. At yung comforted dito is parakaleo again. So there are these two bookends. Bakit sila nag-endure? It is because yung context ng preaching ni Pablo is encouragement. They were being encouraged doon sa sinasabi ni Pablo. That's why they stayed. Alam niyo yung Greek word ng parakaleo, it means comfort, strengthen, or encourage. And this is the same word used for the Holy Spirit, the paraclete, the helper who comes alongside with strength. So Paul's ministry mirrors Christ and the Spirit. Kasi
Ang original comforter talaga is the Lord Jesus Christ. Isinend lang ng Holy Spirit to be the another comforter nung umalis na si Kristo. You see, yung ministry ni Pablo is like that. He is an encourager, but a ministry of encouragement through the Word. This is an encouragement through the Word. Hindi ito yung advice lang na parang body-body na advice. He is encouraging people through the Word. So ano yung pinapakita dito? Yan ang fruit ng enduring ministry. The church is comforted by the proclamation of the Word of God. At yun ang point na makita natin dito. The fruit of enduring ministry is that the church lives comforted, strengthened, and filled with joy because the Word of Christ is proclaimed. Ito yung after every preaching, makita mo na nag-i-endure ang ministry kasi na-encourage sa mga tao to hear the Word of God. Because of the preaching of the Word of God, hindi sila umuuwing duguan lang. Parang may guilt tripping lang sa preaching o kaya yung napatawa lang sila. Hindi, ang nangyayari is binabaon nila yung preaching na narinig nila because this is very encouraging. It is very encouraging kasi it is gospel-centered and alam niyo yung New Testament preaching style ngayon, it is full of grace. It is full of grace. Na yes, God is understanding. Naiintindihan niya our limitation. And yet, hindi siya nagagalit at sinasabing, shut up. Huwag ka nang lumapit sa akin. He is still, through the preaching of the Word of God, ay ina-encourage tayo to come to Him in repentance and yung pag-iwan dito sa mga kasalanan na ito at pag-embrace sa Kanya muli. You see, makita natin dito na encouragement is one of the true marks of Spirit-shaped ministry. Sa preaching, encouragement. Ang isa sa magandang tunay na marka ng pangangaral is yung encouraging message ng gospel. Yung encouragement. Even sinners, di ba, we are inviting them to come to Christ. Hindi tayo nagpe-preach dito para to repel people, but to encourage them to walk along Christ. Ito ay dahil ang salita ng Diyos ay nagsusustain sa mga believers more than any miracle yung mga pwedeng gawin ng miracle. Miracles may capture attention, but they are rare and temporary. The Word, however, continually strengthens, comforts, and it becomes the anchor of the believers sa pamamagitan ni Kristo. So enduring ministry bears fruit when people live not impressed by spectaculars. Doon sa style ng preacher na impress sila. Hindi sa ganon. But nourished by the Scriptures. Kaya wala tayong mga special numbers sa maaring manghikayat ng mga audience dito. Effective talaga yon. Yung lively music with all the accompaniment na available, pwede nating gawin yon. At talaga makakahikayat yun ng mga tao. Makikilala tayo sa buong San Simon pag ganon. Pero kung mapapansin natin, ang lahat ng bahagi ng ating pagsamba ay simple at nakatuon para i-prepare tayo sa preaching kasi yun yung preaching ang nakaka-encourage talaga. Na yung preaching ng nakaka-encourage na ebanghelyo ang genuinely na makakapaghikayat ng tao. Ito yung pag naghikayat sa tao, yung preaching, pag ito ang naging panghikayat sa tao, yung gospel, genuine yung paghikayat na yan. Mas genuine kaysa dun sa gusto lang nilang maibsan yung kanilang kabigatan kaya pupunta sila dito na may mga drums at I'm not against drums or mga ganong mga lively na mga praise and worship. Pero hindi yon ang mahalaga. Hindi yon ang tunay na nag-i-invite ng mga genuine na mga attenders. Ang nag-i-invite ng genuine na attenders ay ang pangangaral ng ebanghelyo. That's why we are focusing
our ministry sa preaching. Alam natin na ang encouragement, it flows from Christ's promises, di ba? Not dun sa human effort. That's why preaching really matters. Kasi yung mga promises ni Kristo dito natin siya napapakinggan. The comfort of the church in Troas was not rooted in Paul's personality and ability, but in the gospel of Jesus Christ that comforted them. True encouragement comes when believers are reminded of God's covenant promises, Christ's finished work, and Christ's presence. This is why enduring ministry is never in vain. Because, bakit? It connects people to eternal hope. Yung preaching, nagko-connect doon sa eternal hope. Kaya naman yung joy of the church is the clearest evidence of fruitful ministry. Pag ang iglesia nagkakaroon ng joy, every preaching of the Word of God, ay nagkakaroon silang kakaibang joy, that is a mark of a true evidence ng fruitful ministry. Pwedeng robust yung pangangaral dito, pero at the end of every teaching, every preaching, parang wala lang sa mga tao hindi na-appreciate, that is not a fruitful ministry. The fruitful ministry is when everybody is appreciating what they are hearing. So Luke concludes, they were not a little comforted. Ibig sabihin, they were greatly comforted. So joy and encouragement are the lasting fruits of ministry that presses on. Kaya nga tayo magpapatuloy, it's because meron tayong encouragement. May joy tayong nararamdaman at nakukuha whenever we are hearing the Word of God. So when believers leave gatherings, strengthened and hopeful, that is proof that the gospel has borne fruit in God's time. So, nice kong linawin, hindi lahat ng parte ng sermon ay positive at encouraging. May mga parte ng sermon na masasaktan tayo, lalo na kung ang ina-address yung ating mga kasalanan. Ina-expose nito yung ating yung kaibuturan ng ating puso na kung saan nandun yung mga vices natin. Pero towards the end of a new covenant sermon is the gospel of grace that encourages us to repent and return to Christ freely. Kaya, alam niyo, kaya dinudurog ng salita ng Diyos ang ating puso, hindi para saktan lang tayo. Ito ay para maging handa tayong tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Those soft and pleasant word and encouraging word of the gospel won't push through kung hindi babasagin ng Diyos yung ating mga pusong matigas. That's why kung nasasaktan tayo sa preaching, purihin ng Panginoon. Pero hanapin natin yung gospel. Hanapin natin yung good news. Na para sa atin, may Diyos na pwedeng magpatawad ng anumang kasamaan na meron tayo sa ating mga buhay. So as a challenge, let us value, seek, and endure in the ministry of the Word, even when it feels hard or uncomfortable. Kahit na alas 4 yan, alas 3 yan. Let's endure it. Again, hindi ko inaatake yung mga nakakatulog sa preaching sa kabila ng kanilang paglaban dito. Yes, alam ko naman, nilalabanan natin ito. Maaaring ginagawa nilang lahat para lang magising. Minsan, ang nangyayari is, we are chewing yung gum para maibsan yung antok. Ang iba naman ay tumatayo para kumuha ng kape. Tapos yung iba naman, sa sobrang antok, is ginagawa nila, pinipikit nila yung kanilang mga bata, pansamantala. Ang plano nila, pansamantala lang, para siguro maging, iniisip nila, maging sapat na siguro yon. Pero ang nangyayari is, minsan nagtutuloy-tuloy. We understand yung mga ganon. Ang mga yon ay maaaring indikasyon ng paglaban at endurance. You are just helping your weak body or helping your very willing spirit. Pero yung flesh natin is lumalaban talaga at they are very weak.
So, paglaban at endurance, maybe yung mga indikasyon na yon. At walang kapasidad ang inyong lingkod na tingnan ang nasa puso ng bawat isa. Bakit ganun ang struggle nyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero higit pa sa physical na antok, may mas malalim na panganib. Ito ay yung spiritual slumber. Hindi yung physical na pagtulog, kundi yung spiritual slumber. At maaaring ito ay dahil sa mga ilang bagay. Una, yung compromising at saka yung backslidden state. Maybe it is because of yung estado ng puso na merong backslidden state ka ngayon. It is because of the sin na you are going through right now or entertaining right now. Kasi may mga tunay na mananampalataya na totoong nakaranas ng awakening, pero pansamantalang nalalagay sa tinatawag na spiritual comatose. Ito ay dahil nasuong sila sa mga matitinding kasalanan, pero patuloy silang umaattend sa church. They are keeping it secret, pero patuloy na umaattend sa church. Mukha silang nakikinig ng sermon, pero hindi tumatagos ang preaching sa kanila dahil sa kasadlakan nila sa kasalanan. Ito ang ginagawa ng kasalanan. Ginagawa tayo nitong numb sa mga truths at challenges ng salita ng Diyos. That's why nagiging passive, nakakatulog. At maybe, kaya nagtatagal yung ganon, yung estado ng ganong spiritual slumber. It is because maaaring iniisip mo o iniisip ng iba na yung kasalanan nila ay naglayo sa kanila sa Diyos ng sobrang layo at hindi na sila kayang abutin ang biyaya ng Diyos. Maybe ito yung iniisip nila, sobrang sama ko na, hindi ko na kayang bumalik kay Kristo. Nagkakamali ka. Yung 1 John 1:9, this is still the truth for you and it is available sa iyo. Yung kapatawaran ng Diyos, available pa rin sa iyo. You just need to go to God and sabihin mo, Lord, I have done this. At nahiya akong lumapit sa inyo, pero wala akong pupuntahan. You have the words of eternal life. Patawarin mo ako. At ang Diyos ay mapagpatawad. Yung pangako ng Panginoon is, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kapit ka lang sa Panginoon or lapit ka lang sa Kanya at humingi ng tawad. At kung hindi kasalanan ng dahilan, maaring ito naman ay over familiarity. Ito yung familiarity. Maaring yung sobrang familiar natin sa mga banal na bagay ay nagpawala ng ating taste dito at di na natin ma-appreciate yung kahalagahan ng mga bagay na ito. It is because maaring kaya ka nakakatulog is because wala na yung dating enthusiasm mo. Wala na yung dating appreciation mo dun sa mga truths na naririnig mo. Kung papansinin natin noon, sobra nating na-appreciate yung gospel, di ba? Nung una tayong pumunta dito. At yung doctrines na napapakinggan natin sa iglesyang ito, sobrang tamis. Kasi bago sa ating pandinig. Kasi hindi ito natin naririnig dun sa pinanggalingan natin. Di ba? We even want to invite yung ating mga kaibigan dahil alam natin napakaganda ng turo, napakaganda ng preaching dito. Pero sa pagdaan ng panahon, nasasanay na tayo at nawawala na yung excitement at thrill ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nawa ay ibalik ng Panginoon yung spiritual appetite natin sa salita ng Diyos. Ipag-pray natin ito ngayon para sa ating mga puso na magkaroon ng ganitong appetite. And then pangatlo, na maaaring dahilan bakit tayo nakakatulog, lalo na sa mga wala pa kay Kristo, yung kawalan ng interes sa pakikinig ng salita ng Diyos ay maaaring dahil sa katotohanan na hindi pa sila talaga nagigising. Kung meron man dito na wala pa kay Jesucristo, hindi ka pa nabubuhay spiritually, pero ganun pa man, you are invited to continue to come and continue to hear the Word of God.
Dahil ang katotohanan, walang ibang lugar na pwede mong puntahan at maririnig mo ang pag-asa para mabuhay ang iyong spiritual na capacity to understand the word. Punta ka lang dito. At ang paanyaya sa atin, kahit ngayon pa lang is, kayo ay magsisi ng iyong mga kasalanan at ikaw ay lumapit kay Jesucristo at kilalanin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Doon mo ma-appreciate talaga yung mga pinapangaral dito sa iglesyang ito. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging kampante. Kung ang ating laman ay mahina, humingi tayo ng lakas sa Espiritu. Kung tayo ay nasa kasalanan, lumapit tayo sa biyaya ni Kristo. At kung tayo ay walang gana, ipanalangin natin na ibalik ng Diyos ang ating appetite sa Kanyang salita. At kung wala ka pa kay Kristo, huwag mong patigasin ang iyong puso, sumampalataya ka na ngayon. Sa ating lahat, disiplinahin natin ang ating sarili na taimtim na makinig sa salita ng Diyos. Ipaglaban natin ang araw ng linggo sapagkat dito tayo pinapalakas ng Panginoon. Alam niyo si Corrie ten Boom, noong World War II ay ikinubli niya yung maraming mga Hudyo laban sa mga Nazis. I-convert niya yung kanilang tahanan na may decoy wall para pag pumasok ang mga Nazis, wala silang makikitang Hudyo doon. Kasi nandun sa kabila ng wall na nagsisiksikan yung mga Hudyo at sila Corrie ten Boom. Pero eventually nahuli sila at dinala sila sa Ravensbrück concentration camp. Pero alam nyo, doon sa Ravensbrück na yon, nagpatuloy si Corrie ten Boom na basahin ang Biblia sa lahat ng mga taong nandun. Encouraging them na sila ay magpatuloy sa mga pangako ng Panginoon. Nawa ay patuloy nating hanapin ang encouragement mula sa pangako ng Diyos mula sa Kanyang salita. At i-cherish natin itong mga pagkakataon na possibly nakaupo tayo dyan, nakikinig tayo. Isinusubo sa atin ni Kristo yung mga pangako niya sa atin. Hindi natin ito nagagawa every time. Sa mga pagkakataon na nasa mundo tayo, kailangan nating mag-effort na magbasa ng Bible, makinig ng sermon, to find time na magkaroon ng solitude. Pero this is that time na binigay sa atin para talagang si Jesucristo bumaba dito at mag-minister sa atin at i-encourage ang ating mga kaluluwa. Huwag nating sayangin. Kaya as a conclusion, press on in the work of Christ, for in His time your labor will bear fruit and bring joy to His church. Let's pray. Lord, we are grateful for this sermon. We pray na tulungan mo kami to really appreciate your word at makita namin na dito talaga yung hugutan ng aming encouragement. We cannot have satisfaction, comfort na lasting sa mundo, but we can have this sure assurance of stability, joy, comfort, and purpose sa iyong salita because your word is truth. Kaya this may be an ancient word, but it is ever true. And it is changing everyone na nakaka-appreciate nito. Kaya tulungan mo kami to really appreciate your word. Thank you for the ministry of the Scripture Alone Baptist Church. We thank you for the leaders that you have set sa aming harapan. Naway magpursige sila so that yung mga bunga na lalabas mula dito would follow, hindi lang taga-tingin, kundi bearers of responsibilities. And people who would carry the gospel message, hindi lang sa loob ng 4 na sulok ng churches na ito, kundi sa lahat ng dako na pwede nilang ma-reach. Help us, Lord, to be really soldiers of the cross, like these seven men who stood beside Paul. Salamat po. At tulungan mo kami na really imitate Christ in doing your will. Kahit na mahirap ang mga lakbayin ng buhay. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.